Mayroon din pong balita ang Department of Foreign Affairs eh. Oo. Nilinaw po ng Department of Foreign Affairs na nananatili po yung crisis alert para sa mga Pilipinong nasa gitnang silangan habang tuloy pa rin daw po yung tensyon doon. Ayon po sa DFA, magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino ng pamahalaan sa pamamagitan daw po ng embahada at ng ating mga consulate office sa Middle East. Itinaas din daw po yung alert level 1 o precautionary phase para may mga senyales ng internal disturbance o kung external threat ay limitado daw po sa isang lugar lamang. Alert level 2 o restriction naman ang itinaas kapag kumalat ang karahasan o instability sa mga karatig lugar. At alert level 3 naman o involuntary repatriation kapag higit pang lumala ang kaguluhan. Nagpapatupad na po ng mandatory evacuation kapag nakataas po ang alert level 3. Ayun, kapag alert level 3, automatic pala may mandatory evacuation. Nakataas pong alert level 1 sa Jordan kung saan may pinakamaraming OFWs na umaabot na po sa 41,462 na son. Ganun pala kadami ang ating manggagawa sa Jordan. Di ba yung Jordan at saka yung Oman, nandun nasa pagitan nila yung Strait of Hormuz eh. Yes. Di ba? Doon dumadaan sa lugar na yun. No? Nakataas naman ang alert level 2 sa Iran, Kurdistan, Israel, at maging sa West Bank sa State of Palestine. Alert level 3 sa Iraq po at saka sa Lebanon. Alert level 4 naman sa Gaza. Yung alert level 4, talaga naman ata mas mahigpit na doon. No? Lagi talaga may ano yan eh. Ayun. Yung Hezbollah kasi, no? Mukhang Sumali na rin. sumali na rin po yung grupo ng Hezbollah doon sa galing sa Lebanon eh. Ang mahirap sa Hezbollah dyan, wala silang bansa eh. Ganun ba? Pero identify sila Lebanon, di ba? Oo. Ito yung grupo ng Yan, nakakalat siya kung saan-saan. yung Hezbollah forces nila, no? Maya-maya, andyan na sa kung saang bansa yan. Nako. Yun po ang ano.